Hindi lahat ng galit ng tao ay dahil sa naliligaw ka na, kaya ka nagagalit. Kung meron kang nararamdamang galit, parang pagkaapi at hinanakit sa iyong asawa, hindi naman ibig sabihin kung nagagalit ka, masama ka ng tao. Meron kasing galit na hindi naman masama eh. Basahin natin yung 12:9 ng Roma. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Hindi naman masamang magalit ka sa masama. Ang Diyos nga galit sa masama eh. Di ba? Ang Diyos ba masama dahil nagalit siya sa masama? Ang masama talaga, nakakagalit. Pagka gumagawa ng masama yung kapwa mo, natural nagagalit ka. Ginagawan ka ng masama, inaapi ka, inaagrabyado ka, pinagtataksilan ka. Natural magalit ka kasi yun ang nasa Biblia eh. Ang pag-ibig maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Ang masama yung mapuot tayo sa tao. Pero pagka yung ang pinakapuotan natin yung masama, yung ginagawa niya, hindi naman masamang mapuot ka sa masama. Magalit ka dun sa kasamaan. Hindi masama yun. Ang masama yung magtanim ka ng puot dun sa kapwa mo tao. Halimbawa, anak mo, gumagawa ng masama, magalit ka dun sa ginagawa niyang masama. Halimbawa, nagsusugal anak mo, paluin mo. Bakit mo pinapalo? Galit ka ba dun sa anak mo? Hindi. Mahal mo nga yung anak mo eh. Kaya mo nga siya gustong matuwid kasi nagsusugal siya, mali yun. Kaya pinalo mo siya. Hindi dahil galit ka sa anak mo, galit ka dun sa ginagawa niyang masama. Ganun ang Diyos eh. Ang Diyos nagagalit sa masama pero hindi sa ating mga tao. Kaya nga, pagka ang tao hindi ka aalis dun sa masama, madadamay ka sa galit ng Diyos. Pero kung halimbawa, yung masamang gawain, iniwanan mo, mawawala yung galit ng Diyos. Kasi ang kinagagalitan ng Diyos sa atin, yung kasamaan. Basahin natin sa awit. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Ayon. Ang Diyos na matuwid na hukom ay Diyos na may galit araw-araw. Pero merong kondisyon yan. Basahin natin sa 12. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang tabak, kanyang iniakma ang kanyang busog at inihanda. Ayon. Ang galit ng Diyos nakaukol sa mga taong hindi nagbabalik loob sa Kanya. Yung mga taong talamak ng gusto ang puro kasamaan sa buhay. Pero kung magbalik loob ka sa Diyos, nawawala yung galit ng Diyos. Pagka ang tao nagbabalik loob, pakinggan mo sa 15:7 ng Lucas. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Ayon, sabi ng Panginoong Hesus, natutuwa ang Diyos sa langit pag mayroong isang makasalanang nagsisisi. Kaya pag ang isang taong masama na kinagagalitan ng Diyos yung kanyang kasamaan ay nagbalik loob, nagsisi, natutuwa naman ang Diyos. Makikita natin, ang Diyos nagagalit sa kasamaan. Kaya kung halimbawa may galit ka, mayroong kang puot sa iyong asawa dahil may ginagawang masama, hindi naman ibig sabihin naliligaw ka na. Natural lang yun. Pagka naagrabyado isang tao, ginagawan siya ng masama, magalit ka. Ang masama yun, nagagalit ka na walang dahilan. O kaya napupuot ka na walang dahilan. Bawal ni Kristo yun. Yung mapuot sa kanyang kapatid na walang kadahilanan, masama yun. Yun ang dapat nating maintindihan. Siguro, kaya mo nararamdaman yan, kapatid, baka ikaw ay masyado ng agrabyado, okay lang yun. Ihingi mo lang sa Diyos ng tulong na sana wag kang makaisip na gumawa ng masama. Kasi sabi ng Diyos, wag tayong gaganti ng masama sa masama. Bayaan natin yung ganti ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, ako ang Panginoon, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Huwag kang gaganti, bayaan mo na lang ang Diyos ang gumanti sa kanila. Yung gumawa ng masama sa'yo, kaya ka napariwara,
isang taong masama, bandang huli, naging Kristiyano, assuming na talagang naging Kristiyano siya, pinapatawad siya ng Diyos, ang ibig sabihin. Kahit pa hindi mo siya pinatawad, may karapatan ng Diyos na patawarin siya. Kasi sa Diyos naman talaga tayo nagkakasala eh. Kahit na tayo pumatay, hindi tayo lang dun sa pinatay nagkakasala, pati sa Diyos kasi siya nga ang nag-utos, huwag kang papatay. Tinuturuan lang tayo ng Diyos magpatawad kasi kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin naman niya tayo patatawarin. Pag nagpapatawad tayo, papatawarin niya tayo. Kasi ganun ang Diyos eh. Sabi niya sa mga Kristiyano, kung ano gusto niyong gawin sa inyo, gawin din ninyo sa kapwa niyo tao. But tinuturo sa school yun, tawag doon, golden rule eh. And in another verse of the scriptures, do not do unto others what you would not like others to do unto you. So, yun ay a law of justice. Gusto mong patawarin, magpatawad ka. Gusto mong kaawaan, maawa ka. Sabi ni Kristo, mapalad ang maawain, sila'y kaaawaan. Iyon ang action and reaction when you are living the spiritual life of a Christian. Regardless of what happened to you, it is not a reason that because somebody did you wrong, you will lose your faith in God. Ang mga unang Kristiyano, pinag-usig, pinapapatay, pinapakulong. Kung lahat sila, dahil ginawan sila ng masama, wala naman silang ginagawang masama, hindi naman niniwala sa Diyos, walang logic, wala rin justice. Hindi naman ang Diyos ang gumawa sa ng masama eh. Mga alagad ni Satanas eh. Dapat nga doon ka lalong lumapit sa Diyos sapagkat sabi ng Diyos, ako ang gaganti. Let us read 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. Kung isang bagay na matuwid sa Diyos na gantihin ng kapighatian ang mga pumipighati sa inyo, at kayong mga pinighati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang mga anghel ng kaniyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. Iyon ang hustisya ng Diyos eh. Gagantihin niya yung pumighati sa'yo. Pero, bagaman nakahanda ang Diyos gumanti para sa'yo, nangyari sa hinaharap, yung gumawa sa'yo ng masama, nagkaroon ng pagkakilala sa Diyos. Papatawarin ng Diyos yun. Eksakto, ganyan ang nangyari kay San Pablo. Nung hindi pa siya apostol, inuusig niya ang mga Kristiyano nung una. Nasa relihiyon kasi siya ng mga Hudyo. Basahin natin ang 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. Nung araw na miyembro siya niyang relihiyon na yan, inuusig niya ang iglesia ng Diyos, ipinapapatay niya pa ang mga Kristiyano. Basahin natin ang 22:4 ng Gawa. At aking pinag-usig ang daang ito hanggang sa pagpatay, na tinatalian at ipinapasok sa mga bilangguan ang mga lalaki at gayon din ang mga babae. That is how cruel these Jews are. In fact, they even killed the Lord Jesus Christ. And the Jews are accustomed to persecuting even their fellow Jews. 2:13 of the book of 1 Thessalonians up to 14. For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. For ye, brethren, became followers of the churches of God which in Judea are in Christ Jesus. For ye also have suffered like things of your own countrymen, even as they have of the Jews. The Jews persecuted the first century Christians who are also Jews. They did not persecute only the leader of Christianity, they persecuted also the followers of Christ. 8:1 of the book of Acts.
And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. Apostol lang natira sa Jerusalem. Kasi mga apostol, di takot mamatay eh. Kaya pinag-usig sila mga Hudyo. Si Pablo, ganyan siya nung una. Pero, nung bandang huli, no, nabalitaan ng mga kapatid, yun ikaw umuusig sa atin. Ngayon, mangangaral na natin. Tuwan-tuwa yung mga kapatid. Hindi sila nagtanim ng galit kay Pablo. Kahit inusig sila, hindi sila nawala ng tiwala sa Diyos, nagtiis sila. Kaya kahit na yung umusig sa'yo, gumawa sa'yo ng masama, ba't ikaw ay gagawa rin ng masama? Ba't hihiwalay ka sa Diyos? Ang example ng mga first century Christians, kahit pinag-usig sila ng mga Hudyo, nanatili sila sa pananampalataya. At bandang huli, dahil sa kanilang pananampalataya, yung umuusig sa kanila, nakasama pa nila. Basahin natin ng Galatia 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kaniyang sinisira at kanilang niluluwalhati ang Diyos sa akin. Dahil sa kay Pablo na dating mang-uusig sa kanila, niluwalhati pa ng mga unang Kristiyano ang Diyos. Bakit? Yun ikang dating umuusig sa atin, ngayon nangangaral na, apostol na, tuwan-tuwa yung mga ginawa ng pag-uusig. Eh kung ikaw yan kapatid, matutuwa ka ba? Siguro matutuwa ka rin. Biro mo yung umuusig sa'yo eh. Kayong kasama mo na. Pati naman magnanakaw, pagka nagsisisi, pinapatawad ng Diyos eh, di ba? Kahit naman sino pa, patawarin natin. Patawarin mo ang mga nagkakasala. Utos kasi ng Diyos yun eh. Kasi dapat kung tayo talagang maka-Diyos, magpapatawad tayo. Kahit hindi pa humingi ng tawad yung tao, palagay mo, nakamatayan niya, di naman niya nahingi tawad mo. Gusto naman siyang patawarin ng Diyos. Ganun lang tayo sa mundo. Lahat naman tayo nagkakasala. Lahat tayo nakakagawa ng mali. Maaaring sa ating asawa, anak, kapwa. Pero kung nakagawa man tayo ng mali sa iba, yung iba nagawan din tayo ng mali, magpatawaran. Kasi yung pagpapatawad, ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa. Iyon ang ating matututuhan sa Biblia, pagpapatawad sa nagkakasala sa atin. At unang-una, huwag tayong mawawalan ng tiwala sa Diyos kung ginawan tayo ng masama ng kapwa. Tingnan mo si Lazaro, wala namang kabutihang natanggap sa tao yun eh. Pulubi siya hanggang mamatay siya. Wala siyang bahay, walang nagpapakain sa kanya. Ang kanyang pagkain, mga tira-tira, mga mumumo na nahuhulog sa dulang nung mayaman. Pero naging dapat siya sa Diyos. Kasi nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. Kung ang Diyos walang nagagawang mali, nagpapatawad, tayo pa na nagkasala ang kapwa natin sa atin, tayo naman nakakagawa rin ng mali, para patawarin tayo ng Diyos, magpatawad tayo. Alam mo, si Satanas walang iniisip na mabuti. Kaya pag nag-iisip ka pa ng mabuti, ikaw pa yon, hindi pa si Satanas. Si Satanas walang iniisip na mabuti. Siya ang naka-impluwensya sa lahat ng tao sa panahon ni Noe. Isang pamilya lang ang hindi niya na-impluwensyahan. Basahin natin ang Henesis, Kapitulo 6. Ang daing ng Diyos, ito sigurado ito eh. Walang duda ito nangyari sa mundo ito nung panahon ni Noe. 6:5 ng Henesis. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Wala na silang iniisip na mabuti noon. Masama na lamang parati. Partially nangyayari sa ating panahon yan eh. Mga bata pa, ang sama ng mag-isip. Yayayain yung kalaro, tapos kunyari, lulundag, pagkatapos papatirin, baksak yung niyaya, sa bugambungo, patay. Bata pa yan, ha? Yung matatanda, ganun din ngayon kung mag-isip yung iba. Hindi naman lahat. Pero nung panahon ni Noe, ang nakita ng Diyos, ang Diyos nakakakita ng lahat ng bagay. Sabi niya, nakita ng Panginoon, mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa.
ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanilang puso, pawang masama lamang parati. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti at tapos ginawa mo, ikaw, nasa sarili mo. Ngayon, pagdadating yung isip na sana nasa gasaan yung matanda, iba na yon. Meron nang pumupunta sa'yo na demonyo. Huwag kang papayag. Kaya pag naisip mo mabuti, gawin mo agad ha. Huwag mong ililiban. Magsasawa rin yan. Lalayasan ka niyan. Labanan mo lahat yung naiisip mong masama. Huwag kang papayag yung idinidikta ng masama. Kasi si Satanas lang naman ang hindi nag-iisip ng kabutihan. Mga anghel ng demonyo. Walang kabutihang naiisip yung mga yon. 8:44 ng Juan. Pakinggan nyo. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nasa ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Katotohanan sa kanya. Di lahat ng nasa kanya kabaligtaran ng katotohanan. Walang katotohanan sa kanya. There is no truth in him. Kaya walang mabuti kay Satanas Puro kawalang hiyaan ang iniisip nun laban sa Diyos at sa kanyang mga lingkod. Kaya kung nakakaisip ka ng mabuti, pasalamat ka sa Diyos, hindi sira ulo mo. Gawin mo lang ng gawin yung mabuti pag nagkaroon ka ng opportunity, tapos pag may papasok na nag-iisip kang masama, lagi mo isipin si Satanas yun. Sabihin mo na lang, sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Yun ang sasabihin mo. Eksakto yun ang sabihin mo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, layuan mo ako, Satanas. Lalayas yung mga yan. Alam mo, kapatid, meron tayong hint, meron tayong, kumbaga, clue kung hanggang kailan tayo pwedeng patawarin ng Diyos nang magsalita siya sa ating apostol na si Pedro. Sabi ng Panginoong Hesukristo doon sa Mateo, nagtanong kasi si Pedro, ang sabi niya, ilang beses kong patatawarin ang aking kapatid. 18:21 ng Mateo. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Kaya niya itinuro kay Pedrong magpatawad si Pedro ng hanggang makapitumpung-pito, 490 times. 70 times 7, yun ang kalooban ng Diyos. Kung si Pedro makakapagpatawad ng makapitumpung-pito, ang Diyos makakapagpatawad din ng mahigit pa maaari sa makapitumpung-pito. Kasi kung halimbawa, mag-iisip tayo, kapatid, sa dami na nang nagawa nating kasalanan, sabi nga ng Biblia, kung minsan yung kasalanan ng tao, hindi mo na mabilang Ikaw mismong nagkasala, di mo na mabilang Nagkakasala ka sa pagsasalita, sa pag-iisip, nagkakasala ka sa pakikisama, o nagkakasala ka sa mga maling iniisip mo sa kapwa. Kasi mag-iisip ka pa lang ng mali, kasalanan na yun Kaya nga tayo hindi dapat mag-isip ng masama sa kapwa. Kasi 24:9 ng Kawikaan ang sabi, Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan, at ang mangduduwahagi ay karumal-dumal sa mga tao. ang pag-iisip ng kamangmangang kasalanan, yung pangduduhagi, yung pang-i-small, kasalanan yun, karumal-dumal yun. Kaya nag-iisip ka palang kasalanan na kuminsan lalo na pag nagsalita ka na, gumawa ka na, naghinala ka na, nagbintang ka na, napakaraming mga chances na nagkakasala ang tao. Pero sa tanong mo na hanggang kailan tayo kayang patawarin ng Diyos, habang ang ginagawa nating kasalanan ay hindi naman tayo nagtataglay ng masamang, yung criminal intent. Hindi natin pinaplano yung mga bagay na kriminal. Halimbawa, kasi meron kasing mga tao talagang nagpaplanong magkasala Pinaplano nila yung pagkakasala, ini-intensyon nila.
Ang kasalanan, pag hindi natin iniintensyon, minsan napipilitan lang tayo, natukso lang tayo, nadala tayo ng kahinaan ng ating laman, o kaya nabigla tayo ng sitwasyon, yung mga kasalanan ganon, kabiglaan ng kamangmangan at sa kakahinaan, napapatawad ng Diyos yun Alam kasi ng Diyos na pwede tayong magkamali dahil hindi naman natin alam lahat. Yon. Pero pag ang kasalanan, sinasadya na natin, inuulit-ulit, hindi na tayo papatawarin ng Diyos. Ang sabi dun sa 10:26 ng Hebreo, Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. ngayon, kung sinasadya na natin ang pagkakasala, pagkatapos na matanggap mo na yung pagkakilala sa katotohanan, wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan, sabi ng Biblia. Tuloy natin. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Pagka tuloy-tuloy mo na, sa Bibliang Ingles nakalagay, if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Kaya hanggang kailan tayo pwedeng mapatawad ng Diyos? Kung ang kasalanan mo, hindi mo sinasadya, hindi mo inuulit-ulit, na para bang ayaw mo ng tigilan. Bawa, gusto mo, puro na lang lasing ka ng lasing, lasing ka ng lasing. Bisyo ka ng bisyo, ayaw mo ng tigilan. Pinapatigil ka na ng bisyo, sugal, alak, babae. Ayaw mong tigilan. Naging way of life mo na yon, hindi ka na patatawarin ng Diyos doon. Pero halimbawa, nakapagbisyo ka, nakapambabae ka, nakagawa ka ng mali, sometime in the past, nung malaman mo yung totoo, nagbago ka, hindi mo na inulit, ayun, magkakasala ka ng iba naman, napapatawa din yon, magiging dapat ka sa Diyos. Pero kung halimbawa, buong buhay mo, halimbawa 80 anyos ka, babaero kang babaero, lagi kang bisyoso, ayaw ka nang makinig, nakarinig ka ng aral, ayaw mong sundin, ibang usapan na yon.